Breaking news, Alden back-to-back pasabog at panalo mga kasombreros. Grabe ito, no? And then ito, si Ma'am Catherine parang hindi daw big deal sa kanya ang pag-follow. Kaya Mayor Mark Alcala mga kasombreros, no? And ang iba nagsasabi na stress ba si Ma'am Catherine sa mga issue ngayon or dead ma lang si Phenomenal Box Office Cinema Queen. So yan at marami pang items sa vlog na ito ang ating itatakal mga kasombreros ha. Pero unahin ko ito mga kasombreros post ng GMA Sparkle Artist Center. No? Asia's multimedia star Alden Richards brings to the heat the Bench Active Run Club relaunch in BGC. Okay. Nag-relaunch pala sila mga kasombreros. The actor joined fellow runners on the pavement for an epic session to celebrate the club's return. So parang nagbabalik pala yung Active Run Club mga kasombreros ng Bench. So parang nagkaroon siguro sila ng hiatus, no, or pag-stop or paghinto ng ilang panahon mga ilang buwan. So kung kaya si Alden para yung parang front runner nila, isa sa mga front runners mga kasombreros sa pagbubukas ng Bench Active Run Club. So, good job. Na ito po ay post ng Sparkle GMA Artist Center kagabi mga kasombreros sa kanilang Facebook page. Tapos ito, pasegwihan ko tong si Will Ashley na nilook up at hinahangaan niya si kuya niya Alden mga kasombreros. Nanalo pala siya no na Best Film Actor. Ito po ay sa Platinum sa Stallion Awards mga kasombreros sa kanyang pelikula na Bar Boys, no? Bar Boys After School. No, ito sila. Parang ang kwento yata nitong Bar Boys ay mga nangangarap maging attorney or maging lawyer, kung kaya yung kanilang title ay bar. 'Di ba kasi yung bar exam, yun yung pag nakapasa ka diyan ay magiging certified na lawyer na magpa-practice ka ng law mga kasombreros or magiging attorney ka na. So kung kaya iyan yung kanyang title. Tapos ito 1 hour ago no, pinost si Ma'am Catherine. So Beautiful Catherine Bernardo by Joyce F. Renyes, no, mga kasombreros. Tapos mga throwback pictures ni attorney nung bata-bata pa siya mga kasombreros and mga Cathinatics. Tapos ito very true itong sinabi ni ate mga kasombreros, no, about Kathden, about Barda, about kasi nga sabi ni Ma'am Raquel ay talagang isang malaking budol no ang showbiz ngayon. So sa mga maniniwala lang, although nandun na yung parang budol-budol, pero wala no, talaga nasa nature na ng tao, especially ng mga Filipino, na maging fanatic. Alam niyo po pag umikot kayo, may mga random videos ako napapanood sa TikTok na pag tinatanong kung sino yung pinaka-nice people, pinaka-hospitable people, pinaka-friendly na mga tao, pinaka-kind na mga tao, parang nicest people sa planet Earth ng mga Pilipino, no? Philippines, yung gusto nilang puntahan, ganun. So, nicest people nasa Philippines naman, no? And nga, no, isa sa pinaka notable na katangian din daw ng mga Pilipino ay very fanatic, no? Kapag nagkakaroon ng pageant, Miss Universe, and so on. So, kasi kahit saan may Pilipino, di ba? So, ito yung nature natin ng mga Pilipino na very fanatic tayo. No? Pag fandoms ang pinag-uusapan, kapag fans, hiyawan at saka support ang usapan sa buong mundo, ay Pilipino talaga ang mananalo mga kasombreros. So, hindi nakapagtataka kasi kahit saang panig ng mundo para may Pilipino. Naging box office ang Hello Love Again, Hello Love Goodbye dahil may mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. So, yun siya, no? Marami, yun yung parang, yun yung natin. So, parang nature natin na maging fanatic tayo. Ako talaga, talagang Kathleen lang talaga yung aking hangaan mga kasombreros. Aldab, Kathleen, hindi ako nag-support noon mga kasombreros. So dito ay parang si ate din ay parang nagsasabi siya na sabi niya na hopya lang daw no, yung gay lingo term nasabi na hopya, parang umasa mga kasombreros, sabi dito ni ate. So para sabi niya dito na yung sa Barda naman, very invested din pala ito si ate, no, sa Barda mga kasombreros. And sabi niya napanood niya daw yung interview ni Barbie napanood niya yung interview ni Barbie, tapos sabi niya wala daw siyang ka-date nung Valentine's.
Tapos, sino, bakit parang sabi niya, parang in-expect niya para lang si Jameson Blake, yung ka-date ni Barbie, mga kasembreros, nung Valentine's date, mga kasembreros. Tapos, parang sabi niya, ano nangyari kay James Blake, no? Kasi si James Blake nga, di ba, yung napapabalitaan dati na nililigawan niya si Barbie Forteza, mga kasembreros. So, parang sa dulo, sinabi niya dito, ay parang sasabi niya dito, parang last na sinabi niya na pwede mag-tandem si Barbie Forteza at saka si Alden Richards, mga kasembreros. Becky and Man, wish lang, Barbie and Alden. So, parang gano'n. Mga kasanom. Pakinggan natin ito mamaya, mga kasembreros. So, ang kulit ni ate kasi, oo nga no, may point nga siya. Kasi diba nung nakaraan ay parang si Barbie at saka si Jameson Blake na parang na-i-feature ko rin dati dito na parang sila yung magkakatuluyan, hindi si Jack Roberto at saka si Barbie Forteza. So, di ba, Jack D, no? Marami rin yung nabudol dati sa Jack D, no? Jack Roberto at saka Barbie Forteza. Nabudol, nahopya din sila, no, sa gay linggo term, mga kasembreros. Parang nag-hope sila, umasa, mga kasos. Pero sa atin sa Kathleen, hindi pa naman, wala pa namang final. We're not yet here to conclude or to jump any final conclusion, finality ng parang ganoon, mga kasembreros. So, hanggat walang umaamin at saka walang nagbunyag publicly, ay patuloy tayong, ako, no, hindi ko kayo idadamay dito. Kasi ako talagang fully support ako kay Alden, mga kasembreros, no. Si Kath, maaring konting update na lang, no, yung ating din sa kanya. Pero yun, 50-50 tayo, mga kasembreros. So, yun po. Tapos ito, si Girl Lizelle 21 hours ago, yung ganito kayo dati, no? Tapos picture nga ng Kath. Nag-reminisce lang si Girl Lizelle, no? Maraming salamat, Girl Lizelle. Tapos picture dito ng Kath din during Hello Love Again nga, mga kasembreros. Tapos may isang dito, hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Yung post niya dito, Kathniel Pictures ang pinost niya. Tapos parang naka-feel siya ng nostalgic na moment dito. Tapos yung kanyang language, hindi ko alam kung ano yung sasabi niya dito. Sabi niya, nostalgia, 21 hours ago, Kathniel Forever Update, yung kanyang Facebook page name. Sabi niya, nostalgia, Degan, Kinangan, Manis Mereka, di series, YG, Minjadi, favorite ko, Awal. Wala ako, Zatu. Basta siya, hindi ko alam kung Malaysian ba ito, Indonesian ba ito, no? So, tapos pictures dito ng Kathniel Days, mga kasembreros na yung nga, no, bata-bata pa si si Kath at saka si Daniel Padilla. Tapos major items tayo, back to back ito, mga kasembreros. Grabe, 7.6 lang yung 7.6 lang yung rating nung Stars on the Floor nung kanilang first episode, yung kanilang pilot episode, mga kasembreros. Yung totoong laban kasi nangyari nung Sunday, di ba? So, nung humataw sa grabe 8.2, sobrang taas nito, mga kasembreros. Yung maka 5 point something ka lang na ratings, sobrang taas na nun. Okay? So, yung Feb 22 nila na ratings, na kung saan nga ay talagang bongga yung production at saka yung labanan ng mga tao dito, ng mga dancers ay talagang grabe, no? 8.2, hindi basta-basta. Ibig sabihin talagang inaabangan siya ng maraming audiences, mga kasembreros. So, congrats, Pops Alden, no? Isa pa to, no? Kasi meron pa tayong isa pang pasabog din ni Alden ay the next item natin. So, parang yung unang nag-face off yata dito na top 2, mga kasembreros, ay si Denise. Tapos si Rocco kasi si Rocco na sino yung partner ni Denise, eh. Tapos si Shanti, no, at saka si Paul Salas yata yun, sila yung parang sila ba? Hindi, si Jeremy pala. Si Jeremy pala yung partner ni Shanti, mga kasembreros. So, dalawa silang top 2, tapos sila yung naglaban-laban, mga kasembreros. So, hindi ko na ma-flash yung kanilang battle kasi nga nakaka-copyright tayo. So, kung kaya minsan nakakat yung aking yung aking video, mga kasembreros, pasensya na po. So, hindi ko ma-flash. So, pero yun, no, talagang congrats kay Alden at sa buong Stars on the Floor team
no, na staff mga kasembreros. So talagang grabe, no, hindi basta-basta yung kanilang 8.2, 7.6 pilot episode. Tapos abangan natin sa susunod nila sa Sunday mga kasembreros kung ano namang ratings nila. Sobrang taas nito, as in maka 4.45, grabe na yun, hatak na yun mga kasembreros sa audiences. Pero ito hindi basta-basta, no, talagang pinagpala ang show nito ni Alden mga kasembreros. And of course, no, sina Marian, Coach J. Raver, and the rest of SOTF production team mga kasembreros. No, salute, no, hats off sa buong production team. Tapos yung isa pang pasabog ni Alden, may bago siyang endorsement shoot tapos hindi ko alam kung saang dito, hindi nakalagay kasi dito kung ano yung pangalan ng brand or yung company na in-endorse ni Alden. Tapos ang nakaka-weird dito, nung hinanap ko ito sa TikTok, kasi posted ito ng Sparkle Jimmy Artist mga kasembreros, or GMA Network. Sparkle Jimmy Artist mga kasembreros, ay hindi ko mahanap yung mismong original na video mga kasembreros sa TikTok. Pero dito ay naipost ito ng isang A-team admin, no. So kung kaya nagtataka ako kung ano yung in-endorse ni Alden dito, pwedeng yung sa Cebuana. Pero iba yung outfit niya kasi sa Cebuana pwedeng isang car or isang kotse mga kasembreros. Basta, no, wala akong idea. Pero iniisip ko rin na medyo throwback ito mga kasembreros, no. Pero malalaman ko yan kasi magpo-post naman yan ang ibang mga ibang mga admins later, kung ito po ay legit mga kasembreros. Even Sir Alden sa kanyang Instagram account, kasi so far ako po ay nag-voice over ng 2 PM, ay wala pong 2:41 PM mga kasembreros ay mag-isa lang or isang piraso lang yung pinost. Actually wala na nga, naubos na yung Instagram story ni Alden na pinost. So busy. Alam ko pagka ganito si Alden, walang tahimik yung kanyang Instagram. Alam kong busy ito ng mga kasembreros. Baka nagtitaping sila ng Stars on the Floor. So yun po mga kasembreros. Tapos yun, abangan natin. So pasabog din ito ni Alden, no, kaliwat kanan ang blessings ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So talagang abangan natin kung ano ito. Inisip ko rin kasi Cebuana, pero hindi kasi yung Cebuana, kasi di ba nakaraan may kotse din yung sa niya, yung parang nag-drive nga siya mga kasembreros. Pero abangan natin, no, yung kanyang mga next na pasabog. So tahimik yung kanyang Instagram at ang kanyang Facebook. Alam ko meron siyang panibagong dito. Okay. So din dito, no, pinost din ni Amy De La Cruz, no, yung poster ni Alden dun sa Bench Active, no, Bench Active Run Club mga kasembreros. 20 hours ago naman ito na pinost ni Amy, na isa ding solid. Tapos isa sa mga major items natin, no, stress nga ba or dead nga ba si Ma'am Kat sa mga issue mga kasembreros? Kasi doon nga sa BPI na BPI Bangko Direct mga kasembreros ay nakita ko medyo malungkot, no, medyo matamlay nga si Ma'am Catherine doon mga kasembreros. The way she was speaking and talking to the audiences ay ma-feel mo parang may bigat, no. Pero may isa dito na nag-post kasi na hindi ko na alam kung solid ito na Kath din sa TikTok. Sabi, wow, big deal na pala na mag-follow. Sabing ganon. So tapos Bernardo Kath. Pero ito po yung kanyang video na parang gagalaw-galaw. Matagal na ito, of course, no, na pinost ni Ma'am Catherine. Tapos yung caption lang dito yung bago. Hindi po ito yung mismong sinabi niya na yun nga, no, na big deal na ba yung mag-follow and so on. Kasi nga diba finalo niya si Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So pero talagang ako medyo masabi kong affected, no, medyo affected din si Ma'am Catherine mga kasembreros sa mga nangyayari. So kahit natahimik yung kanyang mga posts, pero parang alam ko na medyo siya, medyo medyo affected siya mga kasembreros. So sana, no, yun yung parang yun yung yung inisip ni Ma'am Catherine na hindi big deal gaano yung pag-follow kay Mayor Mark Alcala mga kasembreros.
So kasi sa mga fans, no, kasi para sa mga ganyang mga malalaking figure, mga artista for example, pag nag-follow, unfollow, ay ibig sabihin may something, no? Pag nag-unfollow, may something wrong. Pag nag-follow, may something attachments mga customers, so parang ganun siya. Tapos ito, last item natin yata ito mga customers, may isang fan dito, parang nag-comment siya na kamukha doon niya si Alden Richards, no? Si Mian Jeans, no? Mga customers, si Alden Richards, Alden Richard daw siya, no? Kamukha doon niya si Alden, mga customers. Tapos sabi niya, mukhang tanga, sorry po sa mukhang tanga to, parang na-compliment siya na nagpapasalamat mga kasambreros, no, kasi nga ay parang yung pagtingin ng or parang yung pag-describe sa kanya ng isang follower niya ay para daw siyang si Alden Richards mga kasambreros. So kasi maputi siya mga kasambreros, no. Pero of course mas pogi si Alden. Sadyang ano lang, parang may similarity daw, sabi ng kanyang follower. Meron pa para tayong last item, sorry. 21 hours ago, pinost ito ng Pilipinas Got Talent Season 7 na Facebook page. Sabi niya, okay lang, solid fan ako ni Kath, kahit sino basta masaya siya, support of all the way. But still hoping for Kath din. Kath din, fan din po siya mga kasambreros. Ito po ay ano to hindi ko lang alam kung sino siya dito mga kasambreros. Pero Catherine Bernardo fan. Okay, sige. Catherine Bernardo fan yata yung kanyang ano dito. Yung kanyang pangalan sa Instagram. Tapos yung kanyang screen name ay Catherine Bernardo. So 3 O mga kasambreros. So it's not the closing chapter yet for Catherine mga kasambreros, no? Imaginein mo naman si Dingdong Dantes, mga partner kay Charo Santos. Si Barbie Forteza kay Enchong D. Yung alam mo yung mga collaborations ngayon, kahit may mga partners yan sila, si Enchong D may girlfriend na, di ba? Si Joshua Garcia may girlfriend din. Si John Lloyd Cruz may asawa na. Si Sarah Geronimo may asawa na rin. So magtatandem pa rin sila mga kasembrer. So kung it's about right time lang siguro, no, na magsasama ulit sila mga kasama sa isang project. Although sa ngayon wala pa talaga tayong conclusion or ano na masabi, pero yon, tamang update na lang tayo sa dalawa mga kasambreros. So kung papipiliin tayo, of course si Alden ang pipiliin natin, walang duda yon mga kasambreros. Pero sa ngayon ay isasama pa rin natin si Ma'am Catherine mga kasambreros. So sana po ay okay lang po sa inyo, no? Kasi para sa akin wala namang ginawa si Ma'am Catherine sa akin mga kasembreros. So yun lang. Kasi minsan kapag hindi natin nakuha yung gusto natin, no, nagagalit tayo. Nature na natin yun, no, na tao mga kasembreros. But mas gusto ko kasi mag-spread ng ng kindness. Well, although no, nandun na yung point na gusto natin sana. Pero may mga bagay din sa buhay natin na hindi lahat ng gusto natin ay nakukuha natin. So talaga dito parang naging nag-advise na talaga ako mga kasembreros. Tapos ito, sige, pinaka-last na talaga ito. As in last na talaga ito mga kasembreros. Yung kay Donnie, no, nag-post siya kagabi sa kanyang Instagram ng Gucci essentials niya mga kasembreros. So bag na Gucci, tapos parang siguro sapatos na Gucci. So yun siya, no, na isang sikat na clothing brand mga kasembreros. So dito na talaga, end na talaga itong ating items mga kasembreros sa Kathleen at Don Bell. So abang-abang tayo ha ng mga updates pa sa kay Alden, no, unang-una sa lahat. Tapos may ipi-play ba ako dito na mga videos mga kasembreros. So parang wala. Ito kay ate, i-play ko itong kay ate. Tapos pakinggan natin of course ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Sino mga nahopya sa Katden? Ng Barda. O diba? Pang movies lang pala. Isa rin ako sa mga sumubaybay at nahopya lang sa kanila. Pero may interview ngayon si ate nyo Barbie. Ngayong 2026, wala daw siyang Valentine's date. Single na single daw siya. Ano nangyari kay Jameson? Holding hands pa sila last year. Pero anyway, tapos na yun. Napaisip tuloy ako. Malay natin, baka may Barbie at Alden.
Lalo nung after nung cut din, running era ni Alden tsaka ni Barbie, may pakandom-kandom pa minsan si Barbie sa kanya. Ang mapaisip ako, pwede. Bagay sila. O diba? Why not? Wishful thinking lang naman ang tita nyo. Malay natin. Yung mga best relationships, nagsisimula muna sa friendship. Malay natin, hindi lang nila nare-realize sa ngayon kasi brothers and sisters ang kanilang turingan. Pero malay natin, in the future. O, diba? Napaka-amazing po ng Word of God natin mga kasambrers. Ang title natin ay Pangakong para sa Lahat. Ephesians chapter 3 verse 6. Let me tell you that the good news is for the people who are not Jews also. Si Apostol Pablo ang nagsasalita. They are able to have life that lasts forever. They are to be a part of His church or God's church mga kasambreros. And family together with the Jews or mga Hudyo. And together they are to receive all that God has promised through Christ. Napakaganda ito mga kasambers. Ang unang punto natin dito, ang salita ng Panginoon ay hindi lamang siya para sa mga Hudyo. Hindi lang para siya sa mga Israelita, mga kasambers or Israelites na the chosen people of God. So ito ay para sa lahat, okay? Lahat ng mananampalataya, Amerikano ka man, Filipino ka man, Chinese ka man, Korean ka man, German ka man, mga kasambers. Whatever diversity or whatever nationality you have, kung tayo po ay may pananampalataya, ang salita ng Panginoon ay sa lahat ng mapapara siya sa lahat ng mga maniniwala, mga kasembreros. So we can share the gospel or the good news kahit sa hindi mahudyo, sa lahat ng tao, sa lahat ng human being, no? Pwede mo siyang i-share tapos depende na lang yun, no, sa mga taong tatanggap, no, at saka isa pamuhay at manampalataya sa salita ng Panginoon, mga kasama, which is the good news. So ito yung sasabi ni Apostol Pablo na hindi lamang siya para sa mahudyo. Okay? Hindi lang siya para sa mga Jews, mga kasembreros, kundi para sa lahat ng tao sa buong mundo na maging kabahagi or maging part mga kasembreros or maging part ng community or church ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros, at maging kabilang sa family, mga kasembreros, together with the Jews. So, nangyayari ito ngayon no? Let's say Amerikano ka, tapos kasi may mga kaibigan din ako mga Filipino na pumunta sa Amerika, no? So kapag nandun sila at saka mga Kristiyano, parang magsisimba sila sa mga Christian church doon na mga Amerikano ang nagtatag or nagpatayo mga kasusay, they're also welcome because one word, one gospel, one baptism, one spirit, one God, mga kasembreros, no? Dito nakita yung pagkakaisa at pagiging pamilya ng lahat ng mananampalataya ni Kristo, mga kasembres, believing the gospel of the Lord Jesus Christ. So parang ganun siya, welcome, no, ang kahit sino. Kunwari ikaw ay isang African or ikaw ay isang Asian, kapag pumunta ka sa church sa Amerika, you're welcome because kapatid ang turingan, mga kasembreros. So walang race, no, walang nationality na pwedeng humadlang kung kayo po ay isang kapatiran, mga kasembres, kung pa isang paniniwala, no? Isang Kristo ang paniniwalaan, isang Diyos ang pinaniniwalaan, isang gospel ang pinaniniwalaan, or isang Bible or salita ng Panginoon, mga kasembres, ang pinaniniwalaan at sinusunod. Parang sa isang pamilya, no? Kunwari, ibang tatay mo, tapos isa lang kayo ng nanay. So still, you are kumaga pa, you are brethren, mga kasembres, magkakapatid kayo because meron kayong iisang nanay or connected kayo, no, sa isang magulang, mga kasembreros. This verse highlights the inclusivity and unity that exists in Christ. It conveys the message that there is no distinction between Jews and Gentile in God's eyes. Rather, all are equal beneficiaries of God's promises and blessings. So kagaya nga nito, no, kunwari magkapitbahay sila. Yung bahay na ito ay Hudyo, yung isang bahay ay Amerikano. So hindi naman pwede na sa kanila lang yung ulan, tapos yung sa kabilang bahay walang ulan. So kung pa ang Diyos nagbibigay ng ulan, nagbibigay ng blessing, mga kasembreros, sa parehong bahay, no, kahit na hindi sila magkapareho ng nationality. So parang ganoon. Kung pa if a Filipino kagaya natin ay nakakatanggap ng blessing, or yung mga Hudyo ay nakakatanggap ng blessing ng Panginoon kasi may pananampalataya sila sa Diyos, sumusunod sila sa Kanya, may personal relationship ang mga Hudyo. So tayo din, kahit Filipino tayo, kapag tayo po ay may pananampalataya sa Panginoon,
ay makakatanggap din tayo ng blessing, no, pagpapala ng Diyos, mga kasombrero. So hindi lang siya limited, no, sa mga kumaga pa sa mga Hudyo, mga kasombrero, sa Gentiles, Filipinos, and so on, mga kasombrero. Lahat dito, kung pa pwede tayo maging beneficiary ng kasi ang no, ang tinutukoy dito na pinaka-ultimate na promise ay si Lord Jesus Christ, mga kasombrero. Sabi niya sa last verse niya, and together they are to receive all that God has promised through Christ. So sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ, mga kasombrero, ay makakatanggap tayo ng pangako, no? Even Jesus Christ himself is the greatest fulfilled promise, mga kasombreros. So ganun po katindi at ganun po dakila ang pangako ng Panginoon sa mga tao nagtitiwala at saka nananalig at umiibig sa kanya, mga kasombreros, ng tunay, lubusan ng buong lakas, kaluluwa, lakas at buong kaluluwa, lakas at isipan at puso, mga kasombreros. The verse emphasizes the deep sense of unity and shared identity that exists among believers in Christ, regardless of their background or heritage, by referring to Gentiles as co-heirs and members of the same body. So parehong tagapagmana. So lahat ng hindi rin dito tinitingnan ng Diyos, no, yung background mo, isa ka bang farmer, isa ka bang professional teacher, isa ka bang doktor, isa ka bang nurse, isa ka bang janitor, isa ka bang carpenter, no? So kung walang hindi basihan ng status or yung trabaho natin, well, especially kapag may exception dito kapag tayo po ay yung trabaho natin ay masama, so nagpapatuloy tayo sa masamang hanap buhay, tapos naglilingkod tayo sa Panginoon, sa ibang usapan na po yun, mga kasombreros. So but always remember na yun nga, no, kapag tayo po ay manampalataya ni Kristo, walang Hudyo, walang hindi Hudyo, walang Filipino, walang Amerikano, siguro magbabago of course yung language, yung physical nature, yung physical aspect natin, yung mukha, yung balat, and so on. But if we have the same belief, no, we have the same faith, mga kasombreros, kay Lord Jesus Christ, ay recipients po tayo, no, tagatanggap tayo ng pangako ng Panginoon, mga kasombreros. Have you ever considered the powerful message of unity and equality that is embedded in this verse? We believers in Christ are not only co-heirs of God's promise, but also members of the same body, connected by our faith and shared relationship with Christ. So kagaya nga ng na-mention natin na yung connector ay pananampalataya. We have the same faith, we have the same gospel na pinaniniwalaan, we have the same God na pinaglilingkuran. So yun yung magiging bond, yun yung magiging poste or haligi, mga kasombreros, at saka glue na magkakapit sa atin, maging united, mga kasombreros, sa isang church o sa isang tahanan. In particular, the relevance of Ephesians chapter 3 verse 6 extends beyond its historical context, resonating deeply in today's diverse and often divided world. It challenges us to transcend barriers of race, nationality, and socializing or social standing, fostering a sense of global community and shared purpose. Just as the community potluck showcases the beauty of diverse culture coming together, this verse invites us to embrace the richness of diversity within the body of Christ, united by our shared promise in Him. So, kagaya ng mga na mga palaro, di ba? Yung mga ASEAN Games, yung mga Olympics, so nagkakaisa ang mga tao because they have the same goal. They have belong sila sa organization or sa palaro na gano'n, no? May mga iba't ibang uri ng competition like yung Miss Universe, Miss International, Miss Earth. So nagkakaroon ng unity kasi nga meron silang isang goal, isang dream, mga kasombreros, at isang platform. So isang isang rule, no, may isa silang set of rules, mga kasombreros, na dapat sundin ng bawat kandidata, ng bawat manlalaro, and so on, mga kasombreros. So parang ganun din po sa church ng Panginoon na wala nang kahit na ikaw ay Pilipino, kahit ikaw ay Peruvian or Argentinian or Brazilian or Canadian, and so on. So you are there, no, kasi isa kayo ng organization, pare-pareho kayo ng at mithiin, no, na makakamtan, mga kasombreros, at gustong makamtan. So pero dito sa church ni Lord, it's more than the unity that those competitors or competitions, mga kasombreros, na mention natin, yung purpose ng Diyos sa atin to become united, no,
at saka lahat tayo ay beneficiaries, no? Lahat naman ng palataya, Hudyo or hindi Hudyo, ay po pwedeng makamtan ang pangako ng Panginoon o yung kanyang pagpapala. Delving into the meaningful phrases within Ephesians chapter 3 verse 6, we uncover layers of significance that speaks to the heart of Christian unity. The term fellow heirs signifies the equal standing of Gentiles in God's kingdom, emphasizing their full participation in the promises of God. Members of the same body. So nga, no, mapalahat tayo ay tamang gagawa. Kung kaya yung mga, minsan yung mga nasa TikTok, no, nasa social media, tapos nagsishare sila ng gospel. So, pag sabihin mo na, keep going, amen, I'm your brother from the Philippines, I'm your brother or sister from Africa, or from China, or from Korea. So, welcome, no, doon sa mga live nila, no, minsan nakakapanood ako ng live na mga Christian, mga Amerikano, no, mga taga Ghana, mga taga France. So nakakatuwa kasi nagiging united, no, kahit nasa online mga kasembreros, na sila po ay mga ibang lahi tapos nag-share ng the same gospel, ay wini-welcome nila because we have the same mind, the same belief mga kasembreros, at the same mga fellow heirs ng mga parehong tagapagmana ng pangako ng Panginoon mga kasembreros. So ganon siya. Members of the same body underscores the interconnectedness and unity that believers share, transcending earthly distinctions. Partakers of the promise in Christ Jesus highlights the universal availability of God's promises to all who believe, not to all, no, sa lahat ng mga maniniwala at mananampalataya, emphasizing the inclusive nature of salvation through Christ. So, sa pamamagitan ni Kristo. So, ganun kasi, no, kung the same Bible yung gagamitin, same paniniwala, so same way of living. So, ganun siya mga kasus nagkakaroon ng same goal, same objective, and so on mga kasembreros. So, as simple as that. Ang ganda actually nito, no, nare-remind tayo na hindi lamang parang siya pinagpala, parang ako hindi. Parang siya binibigyan ni Lord, parang ako wala. So hindi po ganoon mga kasembreros. Sometimes we have to check our faith, no, kung gumagana pa ba or hindi na mga kasembreros. But as a general context and family, general truth mga kasembreros, hindi na tinitingnan ni Lord dito kung ikaw ay gantong lahi mo, gantong itsura mo, hindi. So sa puso, no, at saka sa paniniwala, sa faith mga kasembreros nakatingin ang ating Diyos mga kasembreros. Alright, so now sa ating Word of God, nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and one mind mga kasembreros, na tayo po ay lahat po ay makakatanggap ng pangako ng Panginoon na kapag tayo ay mananalig sa Kanya. In the mighty, holy, sweet, magnificent, and wonderful name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.